Hello and what's up mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo. Ito, may katanungan tayo ng isa nating subscriber. Possible nga pa daw na i-connect yung pfSense dito sa Microtech router natin as an IPsec, which is yung site-to-site VPN, yung IPsec. Okay, so dyan po sa mga baguhan, no, sa mga tropa nating IT na baguhan, as a network administrator or a network engineer or a system administrator, responsible tayo palagi na kapag yung isang company or yung company natin is malaki tapos may branch, tapos automatic yun, kailangan natin na magkaroon ng way para makonek yung dalawa na yun. So, dyan lumalabas si IPsec or si VPN or si WireGuard VPN, or kung medyo mayaman yung company nyo, dyan lumalabas yung PXVLAN na ginagamit ng mga ISP provider, which is may sariling tunnel yung office nyo, na kumari isang office nyo sa Indonesia, yung office nyo sa Manila, tapos office nyo sa Mindanao. Meron silang capabilities na pwedeng gamitin, na pwede magkaroon kayo ng layer 2 tunnel doon sa ISP mismo, pero medyo mahal po ang babayaran nyo, di ba? Kasi i-connect nila yung branches nyo through sa VXVLAN nga gamit nila doon sa main office nila, which is sa layer 3 nila, papunta sa layer 2 switch nila. Okay? So, yun yung isang way, pero medyo expensive po siya. Kaya, ang option talaga ng mga company natin is, which is yung IPsec or WireGuard or OpenVPN, pero ang pinaka-the best is IPsec site-to-site VPN para site-to-site, di ba? Kasi, usually, sa mga company natin, di ba, meron tayong telepono. Like, for example, sa amin, naka-IPsec. So, kumari, sa Indonesia, pwede kang tumawag through local. As in, dahil mo lang yung extension niya, pwede mo na siyang makausap through IP phone dahil nga, naka-VPN. So, magre-register. Meron kaming isang server doon ng PBX, tapos forward lang to extension. So, napakabilis ng connection or napakaganda ng IPsec kasi pwede kayong mag-connecta kahit saang lugar kayo na malayo. Iba-ibang klaseng internet connection. Through IPsec, pwede kayong mag-usap local, di ba? Katulad ng office namin, meron kami office sa Mindanao, meron kami office sa Cebu. Nagtatawagan lang kami or nag-uusap yung mga employee namin through local lang. So, dahil lang yan yung local ng isa, parang magkalapit lang, di ba? So, dyan lumalabas si IPsec. Kunting explanation, no? Pero dyan, disclaimer po, no? Doon sa mga tropa nating IT na mga expert na. So, comment down below sa mga other suggestion para malinawan din naman yung iba nating mga baguhan nating tropang IT, di ba? So, let's go. Ituturo ko sa inyo or i-share ko sa kanya yung paano nga ba mag-connect ng Microtech na router dito sa pfSense natin through IPsec connection. Okay? So, eto mga kapitbahay, no? Hindi ko na bibilisan ng pagturo dito sa pfSense kasi meron na po akong video nan kung paano mag-configure ng IPsec dito sa ating pfSense, which is dito. Ayan. Meron na akong turo niyan. So, sundan na lang po nyo doon ang pag-configure ng pfSense. Like, for example, dito sa IPsec ko. Kung ano ang kinonfigure mo dito sa pinaka-pfSense mo, dapat ang i-configure mo rin doon sa Microtech router mo is the same. Like, for example, yung, kunwari, edit natin. Like, for example, dito sa exchange version. So, ang gamit ko pa, hindi ko pa to na-upgrade, IKEB1. So, kung ano IKEB1 ka, dun sa Microtech, dapat IKEB1 din. Tapos, pagdating naman dito sa remote gateway, so, sa remote gateway, yan yung magiging public IP ng kabilang office. Yan yung i-connect mo rito. Yan po, kung ano yung sinetup mo rito, gano'n na gano'n din dapat. Alright? So, punta tayo sa pfSense kasi yung pfSense hindi pa natin naturo, pero napakadami pong nagbablog nito, no? So, isi-share ko lang dun sa tropa natin yung IT na nagtatanong kung paano ang pinaka-basic na configuration. Okay? So, assuming na mayroon akong public IP dito sa bahay, kasi hindi ko naman to connect sa office kasi nga dito sa bahay, residential lang naman yung internet ko. So, hindi natin siya makonect. Okay? Ayan, make sure nyo palagi na kapag mag-IPsec kayo is dapat both end ng office nyo is naka-static public IP kayo. Kasi pagdating sa remote gateway, kailangan mo yung public IP mo. Kasi yung public IP ni main office, ilalagay mo ron sa branch. Ang public IP ni branch, lalagay mo sa main. Doon sila magkikita, di ba? Kaya dapat, anytime na mag-setup ka ng IPsec, dapat matik meron kang
public IP. Okay? So, let's go. Pupunta tayo dito sa PFSense natin para ipakita ko sa inyo yung basic kung paano mag-connect ng IPsec sa PFSense at saka kung paano na rin mag-configure ng IPsec dito sa ating Microtech. Okay? Kasi importante po yan eh. Kailangan alam mo yung ito, WireGuard. Meron din sa PFSense yan. Pwede mo rin connect yan through WireGuard, PFSense to Microtech or IPsec yan. IPsec yan. Pwede po yun. Actually, kahit saang firewall, like for example, kahit UTM firewalls man yan, pwede mo itong i-connect sa Microtech. Or si PFSense, i-connect mo sa FortiGate, i-connect mo sa Cisco. Or si Microtech, i-connect mo sa FortiGate, i-connect mo sa Cisco, or i-connect mo sa CyberRoam, kahit anong firewall, or kahit anong device na may capable na pwedeng mag-IPsec connection. Pwede po sila. Alright? So, linawin po natin. Pwede po. Kahit anong device yan, basta may capable na IPsec, pwede po. Okay, so let's go. Configure natin dito sa Microtech natin. Lang, di ba? Microtech natin kung paano mag-setup ng IPsec connection para mag-connect dun sa sa PFSense natin. Okay? Pero assuming lang to, no? Kasi nga wala akong public IP. So ituturo ko lang kung paano, kung ano yung mga dapat gawin. Alright? Hindi ko siya ma-test ng connection kasi nga dahil wala akong public IP. So naka-residential line lang tayo, di ba? Pang mahirap lang. Yan. Kaya let's go. Punta tayo dito sa Microtech natin. So, siyempre, di ba? Itong Microtech ko is naka-default lang to. Yan, kung nyo mapapansin, naka-default lang po yan. Pero, kung nyo mapapansin, sa interface, yan, naka-default lang po yan. So, naka-bridge po lahat yan. Wala akong binago, nireset ko to kasi itong ginagamit ko pang testing. So, let's go. I-configure natin yung IPsec. So, paano nga ba mag-configure? Punta ka na dito sa IP, tapos IPsec. Alright? So, dun sa PFSense natin, dito sa PFSense natin, pag pumunta ka dyan, ayan, may sinasabing, eto, phase 1. Ayan. Pag create ka ng tunnel, phase 1, tapos may phase 2. Okay? So, syempre, unahin natin is yung phase 1, which is dito yun sa profile. Ayan. Pag nag-configure ka dito, profile. So, add ka lang. Tapos, ayan, profile name. Eto, ang gagawin natin is branch profile. Branch. Office 2 pala. Office 2. Office 2. So, CPFSense yung Office 1. So, ito, Office 2. Dito sa hash algorithm, so, ito, yung SHA-1, medyo ano po yan, old na. So, ito, tatanong nyo rin, or i-confirm nyo palagi dun sa kukonekan nyo, or dun sa unang main office na i-connect nyo, kung ano ang algorithm niya, yung hash algorithm, kailangan parehas. So, ang gamit natin dun sa kabila is ito, SHA-256. Tapos, eto, i-auto mo lang yan. Wala lang magagawin, i-auto mo lang yan. Tapos, pagdating naman dito sa encryption algorithm, dapat, eto yun. AE is, eto, 256 yan. 256. Tapos, dito naman, sa DH group, dapat, isa lang dapat. Dapat, ito yung pipiliin mo. Para sa akin, ito palagi pinipili ko eh. Ito. Yan. Alright? So, tapos pagdating naman dito, wala ka nang babaguhin dyan. I-ano mo lang yan, i-default mo lang, yan yung pinaka-basic configuration. So, ito, yung NAT traversal, ito, kapag hindi siya behind a NAT, pwede mo siyang i-uncheck. Pero dahil nga, naka-NAT po tayo, yan, check mo po yan. Okay? So, yan lang babaguhin mo na baka basic po. Medyo konting kalituhan lang, pero basic lang po talaga kapag nalaman mo na. Ito yung profile natin, Office 2, ayan. Yan lang yung mga babaguhin mo. Etong mga to, yung mga na-check ko na to, ganun din doon sa PFSense natin. Ayan. Ganun din yan doon. Ayan o, 256. AES 256. SHA-256. Ayan o. Yan yung papansin. Diba? So, let's go. I-apply na natin to. Apply, tapos okay. So, nandyan na po siya. Ayan na siya. Kukonfigure natin yung peer. Ayan. Ito yung peer. Parang dito ka maglalagay ng public IP mo eh. Ayan. Peer Office 2. Office 2. So, lalagyan natin ganyan. Tapos, yung public IP mo is, syempre, dapat, kunyari, assuming lang to, no? So, ang public IP ko is 192.168.0.55. So, yan. So, yan yung ating public IP. Pero, pag sa actual, dapat, yan, 1,020 something. Pero, ito dahil assuming, kung yan yung public IP natin. So, ganun lang ilalagay mo dyan. Yan yung public IP mo. Pagdating naman dito sa port, i-default mo lang yan. Dito sa local address, wag mo nang galawin. Pagdating dito sa profile, ayan, select mo, ang kinrate mo kaninang profile, Office 2. Okay?
Pagdating naman dito sa exchange mode, ayan, o di ba kanina doon sa PFSense natin is ang nakalagay doon is IKE1. Ayan, IKE1, which is pag in-edit mo yan, IKE1, ayan, no? IKEV1. So, dito sa Microtech, isa-select natin is IKEV1. So, kanya mapapansin, walang IKEV1, di ba? So, ito yung IKEV2. Dito, sa tatlo na to, kung yan yung sinelect mo, kahit saan dyan, matik IKE version 1 yun. Madalas, ang ginagamit lang kapag IKE version 1 is naka-main lang. So, ilalagay mo lang siyang main. Pero kunyari, si PFSense mo is naka-IKE V2, so select mo yan. Pero dahil nga naka-IKE version 1 tayo, so i-main lang natin. Okay? So, apply. Tapos, okay. So, ayan, may PS na tayo. Okay? So, ang susunod, siyempre, i-configure na natin yung identities. Parang, nag-create ka lang din yan ng username di ba? Identities. So, punta ka sa identities, tapos add ka lang. Tapos, pagdating dito sa peer, yan, peer office, yan yung kinreate mo kanina dito sa peer. Tapos, eto, authentication method. Kailangan, di ba, i-select mo kung nasa sa inyo po yan kung ano ang gusto nyong gamitin. Nasa sa inyo kung ano dyan gagamitin nyo. Pero madalas, para mas madali o hindi ka mahirapan, syempre, pre-shared key. Yan, di ba? Tapos, ilalagay mo lang dyan, pre-shared key. Kung ano yung pre-shared key na kinreate mo dun sa PFSense mo, yan din dapat ang mayroon ang ilalagay mo rito para magkaparehas. Okay? So, kunyari, ito ilalagay natin. Sample, yan yung nakalagay sa PFSense natin. Yan yung QWERYTY. Yan. Tapos, dito naman sa policy template 1, wala ka nang babaguhin dyan. Yan lang. Ang kailangan mo lang dyan is yan. Okay? So, i-okay mo lang yan. So, importante lang naman dyan yung pre-shade key. Kung ano yung nasa PFSense, gano'n din dapat dito. So, apply mo lang. Tapos, okay. Yan. Kung nyo mapapansin. Ay, so, stronger daw. Balitin natin. Masyado daw So, QWEYTY. Tapos, lagay natin ang number. Yan. Para dito i-remind. Okay? So, ayan na. Tapos na. So, ang susunod mong i-configure is yung, siyempre, proposal. Dito tayo sa proposal. Yan. Okay? So, add. Yan. So, ito yung proposal na to. Ganun lang din gagawin mo dyan. So, proposal name. So, proposal office 2. Okay? So, pagdating dito, ang pinili natin kanina is siya 256. Tapos, pagdating naman dito sa encryption algorithms, so, ito pipiliin natin. Yan. EAS 256 CBC. Okay? So, wala ka nang babaguhin. Yan lang. Tapos, after mo makreate yan, apply mo lang. Tapos, okay. So, meron na dyan. Okay? Tapos, after nyan, ang kikreate naman natin is, policies. Yan. Policies. Yan. Create tayo ng policy. Tapos, click mo lang add. Dito sa general, yung peer, pili mo siyempre si kinreate mo kanya na peer. Yan. Tapos, kailangan i-check mo palagi to. Yan. Kasi pag hindi mo yan chinek, hindi yan gagana. Yan. Yung tunnel na to. Tapos, syempre, ito yung source address. Parang ito na yung magiging paste to nyo. Yan. Kung inyo mapapansin dito sa PFSense natin. Yan. IPsec. Yan, no. Di ba may paste to? Parang yan yung magiging, kunyari, may mga VLAN ka. Every time na may idadagdag ka, kikreate ka lang ng phase 2. So, pagdating naman dito sa Microtech, pag meron kang ibang office address na gustong i-forward papunta doon sa IPsec, create ka lang dito ng new policies. Okay? Right? So, wala, yung source address natin, which is yung source address natin is dito, 192.168.88.0/24. Tapos, yung destination, ito yung yung papunta doon sa kabila, which is 192.168.0.0/24. Ayan. So, wala ka nang ibang pabaguhin dyan. Okay? So, okay na yan. I-all mo na lang to yung protocol. Tapos, dito sa action, kailangan, yan, dito sa action, kailangan itong proposal. Yan. Select mo. Yan lang papalitan mo. Yan. Require. Tapos, dito, okay na yan. Yan. Dito lang ang babaguhin mo. Action. Tapos, apply mo lang. Tapos, okay mo lang. Okay? So, after nyan, yan, kaya mo papansin, ano ba yung sinasabi niya rito? No phase 2. Wala daw, kasi nga wala pa tayo.
So, active peer, ayan, kung nyo mapapansin, initiator, wala pa siya kasi nga, ayan, no, nagtatrying to connect siya, pero wala siya. Ayan, okay? Dahil nga, testing lang to, so, ganun lang ang basic na pag-configure para ma-connect mo siya doon. Once na natapos mo na to, automatic, magko-connect na po yan. So, paano nga ba i-review natin? Pero meron pa tayong kailangang gawin bago dyan. Create ka lang ng profile. Yan, gayahin mo lang yan kung ano yung nasa pfSense mo. Ganyan na ganyan. Okay? Tapos apply mo. After mo mag-create yan, punta ka sa peer. Yan, dito sa peer, ito yung parang isi-set up mo na parang i-connect mo yung remote. Dito kasi sa pfSense, remote address ang tawag doon. Pero dito sa Microtech is peer. Ito yung parang magiging public IP ng main office mo. Dahil nga, so branch to, so magko-connect tayo sa main office, ito yung parang magiging public IP mo. Tapos sa profile, select mo lang yung kinreate mo kanina. Tapos dito, sa mode, IKE2 or IKE1. So dahil naka IKE1, yan, main lang natin yan. Apply mo, okay. After mo mag-create yan, siyempre create ka ng identities. Yung username and password. Yan, create ka lang dyan. So office, peer, tapos method, pre-shared key, tapos yung password mo. Apply mo lang. So, make sure na tandaan nyo palagi na kapag yung secret, ganun din yung secret dapat sa kabila para mag-connect sila. Okay? So, after nyan, create ka ng proposal, syempre. Yan. Proposal. Yan. Ganun lang din. Create ka name, kung ano gusto mo, tapos kung ano yung algorithm, yan. Tapos kung ano yung encryption pala, algorithm is AES256 CBC. Tapos, apply mo lang. Tapos, after mag-create ng proposal, dito ka na sa policies. Ayan. Parang ito yung pinaka-paste mo. Punta ka sa general. Ilagay mo dyan yung source address, which is kung yung source address, ito yung local IP mo. Kung ano yung network mo na gusto mong ma-access ni main office. Tapos, ito yung pinaka-local network ni main office. Okay? So, action. Ayan. Dito sa proposal, ang papalitan mo. Ayan. Select mo lang yung proposal mo. Tapos yan. Tapos status, yan. Makikita mo yan. So, apply. Tapos okay. Okay? So, ayan. So, attempting na yan. Pag ganyan. Kasi wala lang siya makita. Yan. Wala siyang phase 2. Wala siyang kabilang nababasa. Okay? So, after nyan, wag na wag yung kalimutan na mag-create ng rule. Kasi nga, kapag hindi ka nag-create, hindi ito papatagusin ni Microtech. So, punta ka dito sa IP, tapos firewall rule. Kung nyo mapapansin dito sa NAT, diba meron kang ganyan. Source NAT, yan. Source NAT, diba? Dito naman sa bago mong i-create is mag-create ka lang ng bago. I-allow mo si local IP mo para i-allow niya na ma-access ni local IP ni kabila. So, dito sa general, source, yan. Ilalagay mo lang siya dyan, source. Tapos dito sa source, ito yung IP mo dito, which is 192.168.88.0 .0 pala /24. Tapos yung destination address, yan, siyempre yung IP doon sa kabila. 24. Yan. Okay? So, after mo makreate yan, dito sa action, di ba, ang nakalagay mo roon is masquerade. So, dito naman is accept dapat. Okay? Click mo yung log para gusto mo mag-log, pero kung gusto mo hindi, okay naman. Yan. Yan lang. Tapos, create mo yan. Tapos, apply mo. Yan. Apply. Tapos, okay. Tapos, kung nyo mapapansin, nasa baba siya, di ba? So, sa explain ko dati, ang pagbasa ng Microtech or ng pfSense ng rules is simula taas pababa. Okay? So, kailangan mo ito iangat. Ayan. Ayan, angat mo. Okay? So, okay na po yan. So, automatic, magkakaroon ka na ng IPsec connection. Okay? Ayan. Active peers. Wala lang siya. Initiator kasi ito. Ayan, no, wala siya kasi nga wala siyang makita. Dahil nga, hindi naman naka-public or testing lang naman to. Okay? Ayan. Okay na po siya. Peers, identities, profile. Ayan. Active peers. Ayan, nagtatry po siya. Pero, one message sent, ibig sabihin, nagsisend siya ng request papunta dito sa public IP na nilagay natin. Hindi naman totoo. Kaya nagkakaganyan po siya. Okay?
So, ganun lang ka-basic ang pag-create ng IPsec connection dito sa Microtech natin para mag-connect doon sa pfSense or para mag-connect sa ibang firewall which is naka-IPsec. Alright, let's go! So maraming salamat, God bless. Sana may natutunan kayo. Kung mayroon kayong katanungan, comment down below para masagot po natin, okay? As a network engineer or as a network administrator or administrator, kailangan mo malaman yung mga ganito or kailangan mo ma-memorize kung paano nag-work yung IPsec, yung WireGuard, yung OpenVPN. Si OpenVPN naman, ano po yan? Si OpenVPN naman, ang susunod natin i-vlog si OpenVPN kung paano. Kaso hindi natin matest dahil nga wala tayong public IP. Pero kung gusto nyo mag-OpenVPN, pagdating sa configuration, yan, may OpenVPN ba rito? Wala atang OpenVPN to si, sa Microtech, WireGuard lang at saka IPsec. Okay. Ay, ito, OpenVPN. Ay, ba yan? Hindi ko alam yan. So, ayan. So, ganun lang ang kabilis paano mag-configure ng IPsec connection dito sa ating firewall. Okay? So, maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much. And ingat po kayo lahat. Alright.